There is always a rainbow after the rain. The past is the story to be told, to be an inspiration. Siya ay isang taong sinubok ng panahon at pinatibay ng kanyang mga nakaraan. This is a very interesting story of a man na minsan nang dumaan sa tindi ng pagsubok sa buhay. This is a life-changing story na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Siya si Jomart Lozora aka Payatas Boy na ngayon ay kilala bilang Kalingap Jomart. Isang taong lumaking walang magulang, nabuhay mag-isa, namumulot ng basura sa kalsada para sa kumakalam na sikmura, nangangalok ng barya sa kalsada. At sa mahabang panahon kasama ang hirap at pagtitiis, nakaranas ng pananakit sa ibang tao, pambubugbog ng mga kabataan dahil sa pamimilit na gumamit na ipinagbabawal na gamot. Patuloy na namuhay sa simpleng buhay, hindi tumitigil magsipag para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Minsan din niyang naisip wakasan ang kanyang buhay dahil sa hirap ng kanyang pinagdaanan. At sa pagkawala, pag-iwan sa kanya ng taong kanyang minahal. Hindi naging madali sa kanya ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ay pinili niyang ituloy ang kanyang buhay. Hanggang sa nakilala niya si Kuya Val Santos Matubang, isa ito sa nagsilbing kanyang inspirasyon. At sa pagkakataong ito, sa ating pagpapatuloy, aking ibabahagi sa inyo ngayon kung paano unti-unting bumabangon ang isang payatas boy at kung paano nabigyan ng oportunidad, pag-asa at inspirasyon ng isang Kuya Val Santos Matubang, ang isang dating payatas boy na ngayon ay Kalingap Jomart. Salamat sa inyong lahat at sabay-sabay po nating tunghayan ang kwento ng isang payatas boy. Hello everyone, so it's Ate V and welcome back to my YouTube channel, Videos Live. For today's video guys, isang napakagandang kwento ang ating ibabahagi ngayon. Dahil lang titignan natin dito ngayon ay kung paano bumangon ang isang payatas boy, kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa buhay. At sa kwentong ito, alam ko na makakaramdam kayo ng kalungkutan, pain, habang kayo po ay manonood sa ating video na ibabahagi ngayon. At credit natin ito kay Kuya Red Noveno, and shout out to you Kuya Red Noveno. Salamat sa pag-share ng kwento ni Payatas Boy, Kalingap Jomart, at marami po ang mas nakakilala sa kanya, mas nagmahal sa kanya, at nabigyan ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga pinagdaanan, kwento sa buhay. At bago po tayo magbigay ng ating saloobin, sabay-sabay po muna nating panoorin ang kabuuang kwento ni Kalingap Jomart aka Payatas Boy. Ngayong gabi ay interviewin natin si Payatas Boy. Alamin natin ang kanyang buhay dahil magandang gabi, Payatas Boy. Ay, magandang gabi po. Si Payatas Boy, mga Kalingap. Payatas Boy, okay lang ba na matanong ka, Payatas Boy? Matanong. Ako muna din. Sige, si Payatas Boy. Ako po muna kasi ilang katanungan sa red na dunan. Ayan. Doon kayo sa maliwanag. Okay yan, natin yan. Ano pangalan mo sa tunay na buhay? Jomart Lozora. Jomart Lozora. Ayan, mga Kalingap. At siya ay, ang channel niya ay Payatas Boy. Bakit Payatas Boy? Kasi dyan ako namulat sa Payatas Boy ng pagtatrabaho. Bumita ng pera, ganyan. Ibig sabihin, nagkalahig ka. Nagkalahig. Pwede bang kwentuhan mo kami ng ilang experience mo sa pagkakalahig? Nag-umpisa ako dyan mga lahig 2007. Tapos lumipat ako ng Laguna, kinuha ako sa tita ko, galaga ng mga pinsan. Tapos bumalik ulit ako ng 2010. Mga lahig ako sa Ilang taon ka nun nung bumalik ka?
16. 16. So medyo may kompleto ng isip mo, ano? At sinong nagpaaral sa'yo? Ano, bali pinaaral ko lang yung sarili ko nung nangalahig ako. Tapos, ano, ang pag-aaral ko is katigil-tigil. So ikaw pala nagpaaral sa sarili mo? Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang. Dalawa. Kumusta naman yung kapatid mo? Yung kapatid ko, nauna siya mag-asawa sa akin, nasa Marikina siya. Panganay siya sa'yo? Akong panganay. Ilan taon ka na ba? Ngayon, magto-29 sa October 7. 29. May edad na rin pala yung kapatid mo. Kumusta naman yung magulang mo? Ano po, yung mama ko 20 years old pa lang namatay na siya. Ano po ako ng 3 years old. Maaga namatay na namin. Yung tatay mo? Yung papa ko, since po namatay yung mama ko, di na namin nakita. Kasi nag-asawa na siya. Ganun? So, saan kayo iniwanan ng tatay mo? Ano, ako po kinuha ko ng lolo at lola ko sa side sa tatay po. Kasi napabayaan na po kami. Tapos yung kapatid kong babae sa side sa nanay, pinag-iwalay po kami. Ano pinagtagisa nga kayo? Pinagtagisa kasi hindi po nila daw kaya buhayin kami, kaya hinati kami sa sa kabila, tapos kabila naman. Bakit nga pala iniwanan kayo ng tatay mo? Hindi ko kasi maliit pa kami nun, tapos yung lola ko hindi rin niya masyado alam kasi nabalitaan na lang niya na may pamilya na yung papa namin. Tapos mula nun ako ng sama ng loob kasi ang ginawa sa akin, pinabayaan kami kahit piso hindi kami sinuportahan. Pinagpasapasahan kami sa mga tiyuhin para mag-alaga ng mga pinsan, pasapasa. Hanggang sa nakarating ako sa Payatas. Ayan, tapos dyan po ako nag-umpisa na masura. Tapos yung tito ko may baboyan, nag-aalaga ng baboy. Tapos sumuha ako ng kanyang baboy. Tapos yung mga kalakal ibibinta ko sa yung shop. Tapos yun yung iniipon ko para nung time na gusto ko na mag-aral. Nakapag-aral ka? Apo, ang natapos ko lang hanggang high school lang. Ibig sabihin, pag-aaral mo ay galing sa sarili mong pagsisikap. Sana ay maging inspirasyon ito sa mga batang kapares mo ang istorya na huwag susuko, gumawa ng paraan. Kahit na napakapait ng naranasan mo dahil iniwanan ka ng tatay mo sa murang edad, still na tinuloy mo ang buhay, pinag-aaral mo ang sarili mo. Sana maging magandang inspirasyon ito sa mga kabataan dyan na nasa lansangan ngayon at nangangalakal. Sa tingin mo ba nasan ngayon ang tatay mo? Yung balita ko noong nakarang taon nasa daw siya, nasa banda, parang Negros, parang Kung nakakausap mo siya, anong gusto niyo sabihin sa kanya? Alam mo pangalan niya? Samson po. Samson, alam mo apelyido? Ponce. Ayan, sabihin mo. Masasabi ko lang po nasaan man siya kasi sabi nila tita may mga pamilya na siya ng mga anak. Marami na siyang anak, mag-focus na lang siya sa sa mga anak at huwag niyang pabayaan tulad sa amin na pinabayaan niya noon. Ayun, ako masaya naman ako na namumuhay mag-isa. Yun lang po na ko lang na kung hihingi man siya ng tawad sa akin na patatawarin ko po siya, pero hindi ganun ka open na parang walang nangyari. Patatawarin ko po siya sa lahat ng mga nagawa niya, pero yun lang po, parang hindi ko pa siya talagang natawag na tatay kasi, kasi ang bigat, grabe po yung pinag-aaral namin. Bukod po sa namasura kami sa Payatas, yung kapatid ko nakita kami, malalaki na kami, edad ko 19.
Naranasan ko lahat ng hirap nung naglayas ako sa tita ko sa sa Payatas. Nagpunta ako ng Basico sa Maynila na masura din ako. Doon ako nakaranas po ng gutom na 1 linggo, halos di ko makain, tubig ulan. Tapos umiiyak ako, wala akong nalapitan ng tulong. Binubugbog ako ng mga rugby-boy, sulbin-boy, tinatapon sa ilog. Ngayon wala po magawa kasi pipilitin ako na gumamit ng marijuana, tapos yung rugby, tapos ayaw ko, tapos yung pinagbintangan ko ng karton, ibibigay ko na lang. Lahat po ng yun na hirap na pinagdaanan ko ay itinatak ko sa pagsisasis, ang sinisi ko sa tatay ko kasi dahil kung nandyan siya, kung nandyan po siya, hindi ko makakaganon, hindi nangyayari sa kaya yun ang isang lesson natin na yung mga magulang dyan. Alam yung talikuran yung mga anak natin, kahit magkaroon na tayo ng pamilya, sikapin pa rin natin na namomonitor natin mga anak natin. Nabibigay natin yung mga pangangailangan. Ito ang magandang lesson sa istorya ng buhay ni Payatas Boy. Kaya tayo nagka-interest na napakinggan ang istorya ng buhay niya. Pero nakahanda ka naman patawarin tatay mo. Ako nakahanda naman. At saka siyempre YouTuber ka ngayon at pinili mo itong landas para makatulong din sa mga kailangan. Dasal namin, dasal din mo magpalain ka dahil ikaw ay mabuting tao. Hindi ka nagkamali sa pagpili mo na sumama sa Tentalim. May final message ka sa kapatid mo? Okay naman kasi may pamilya na rin siya, may anak. Ayun, lagi niya akong kinukumusta kasi itong nakarang taon dumanas din ako ng depression kasi yun nga po nung iniwan ako ng asawa ko, dumaan po ako ng depression kasi 1 week lang kami nagkahiwalay ng asawa ko, 2020, tapos nakita ko agad na mayroon na siya, nag-asawa na siya. Siyempre noon po pinangarap ko yun na bumuo ng pamilya, tapos kasi broken pamilya ko, tapos ganun pa yung nangyari sa akin, parang naulit. Nahirapan po ko sa may time po na nung bumalik ako sa pamamasura, nung hinuwalan ng asawa ko, at ito na nga po dumating yung pandemic, nawalan ako ng trabaho. Lahat po yun na sa isip ko tumatak na paano ako makakabangon. Yun, bumalik ako sa pamamasura kasi sabi ni Tito, bumalik ka na lang kaysa sa magtambay ka ng hindi natin alam kung kailan magkakatrabaho. Tapos may time po na gusto ko nang tumawang sa truck, ganun. Tapos dahil saan yan? Doon sa depression po. dahil hindi ka nakarasan. Tapos yung kawalan ng trabaho. May nung time po na gusto nang tumalon sa truck sa basurahan, pinigilan po ako ng pinsan ko. Sabi sa akin, wag kuya kasi nalampasan mo nga yung pagsubok noon, tapos ngayon pa kaya. Tapos ayun, natak sa isip ko na ituloy, tapos yung buhay. Tapos may nakapagsabi sa akin, nakapitbahay namin na at hindi mo i-vlog yung pamamasura. Tapos nag-vlog po ako, nag-post ako ng pamamasura, buhay bukid. Tapos nung time po na yun kasi sobrang idol ko din si Kuya Val, na nagising po ako na sige po, mag-vlog na lang ako. Kalimutan mo na yung problema ko sa girlfriend ko noon, tapos kawalan ng trabaho. Nag-vlog po ako, tapos habang nagba-vlog po ako, yung nakapatan ko si Kuya Val na tumutulong siya sa mga homeless, mga sobrang mahihirap, at ko yung sarili ko, nakikita ko na sabi ko gusto ko rin maging charity vlogger. Kahit na wala man po akong sapat na kakayahan, ang pinangawakan ko lang po na kapag
ako po ang kumita naman sa YouTube ay itong tutulong ko po yung kikitain ko. Ayun. Kaya po pumasok ako sa charity vlog kasi sa Payatas po sa Maynila napakarami po nalilipasan ng gutom. Isa po yan sa sa hirap na naranasan ko rin noon. Maraming salamat, Payatas Boy. Mabuhay ka at isa kang magandang halimbawa at dapat tularan ng mga bata sa lansangan. Maraming salamat. Ayan, salamat sa pagsama sa akin para mapanood ang video ni Payatas Boy. Bago po ang interview ni Kuya Red Noveno sa kanya, ayan nung nakita ko si Payatas Boy sa bahay ni Kuya Val Santos Matubang, nagtaka ako kung sino ba yung tao na ito. Isang taong tahimik, hindi nagsasalita, hindi nagla-live, hindi nagba-vlogs. Yan po ay aking napansin nung napanood po siya sa live ng ibang charity vloggers. Saan andun po si Payatas Boy at ipinapakilala ng mga kasamahan niya doon kay Kuya Val Santos Matubang. Ito po yung nakaagaw sa akin ng pansin. Kung titignan mo si Payatas Boy during the live pa lang po, ay mapapansin mo na may kakaiba sa kanya. Tahimik siya, hindi ganong nagsasalita. And ayun nga po, nung napanood ko na yung video ni Kuya Red Noveno sa kanyang pag-interview kay Payatas Boy, doon na nagkaroon ng kasagutan ang kakaibang nakikita ko kay Payatas Boy. Ayan po, in-encourage ko kayo guys sa panoorin yung mga videos niya before and until now. Kung paano po siya unti-unting napubuhayan sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Nga po ang dahilan na panood natin sa interview ni Kuya Red Noveno. And hindi ko maisa-isa lahat ng kanyang pinagdaanan. Sobrang kakakakak isang Payatas Boy. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi siya gumawa ng kahit na anong masama. Minsan tayo po, kapag tayo po ay may pinagdadaanan, dalawa lang ang ating pagpipilian. Ang gumawa ng tama at gumawa ng mali. Sobra po akong nalulungkot sa kanyang nakaraan. Pero masaya ako sa nakikita ko ngayon sa kanya, kung saan ang kanya pong karanasan sa buhay ay nagdala sa kanya kung saan siya naroroon ngayon. Ang maging isang charity vlogger kasama si Kuya Val Santos Matubang. Dahil na rin sa wala siyang mauwi ang pamilya, pinili na niyang manatili sa Bicol, saan dito ay binigyan siya ni Kuya Val ng trabaho. Ngayon ay andun siya sa Lingap Center kung saan sila po ay nagbibigay ng pagkain para sa mga matatanda. Araw-araw po yon habang isinasabay ang pagcha-charity vlog at ayun nga po, malaki pong opportunity ang ibinigay ni Kuya Val Santos Matubang. And this time guys, gusto ko ulit i-acknowledge, of course, i-appreciate si Kuya Val Santos Matubang sa sobra pong kabaitan niya sa pagtulong po sa kahit sinong tao. Naging daan po si Kuya Val para maging mas maayos ngayon ang kalagayan ng isang Payatas Boy. Lingit po sa kaalaman ni Kuya Val Santos Matubang, hindi lang po mga matatanda ang kanyang natutulungan. Hindi lang po ang mga taong nangangailangan sa paligid niya. Marami din po siyang mga natutulungan nasa malayo by just inspiring them sa kanyang magandang ginagawa. Marami pong viewers sa iba't ibang sulok ng mundo ang nakakaranas po ng problema, depression po sa buhay. At naniniwala ako na marami po sa aming mga viewers at isa na ako doon ay malaki ang impluensya ni Kuya Val Santos Matubang para sa mga taong may pinagdadaanan sa ngayon. Kaya ngayon, Payatas Boy, I am so happy that you are part sa Kalingap Partners. You are part sa pagkalingap sa mga kapatid nating mahihirap. And ayan, alam ko na ito na ang simula ng mga masasayang araw sa buhay mo because you deserve that. You deserve to be happy. And ayan po, ang nakaraan ay nakaraan. Bitawan ang mga dapat bitawan. Bitawan natin lahat ng sakit, galit at inis sa ating puso para mabigyan po ng lugar ang bagong pag-asa, bagong saya ang ating puso na buong buo po ng pagmamahal. Kalingap Jomart na hindi ka magbago, stay humble at tuloy lang kung ano ang napili mong mission sa buhay. Tuloy lang ang pangarap at punuin mo po ng pagmamahal ang iyong sarili. Dahil sa mundong ito, hindi pamilya o hindi kaibigan ang bubuo sa'yo, kundi ikaw mismo. Ikaw ang magmamahal ng buong buo sa sarili mo at ang mag-iisang Panginoon. Punuin mo ng pagmamahal ang iyong puso. Mabuhay ka ng masaya, stay kind and humble. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon na hindi pa po nakasupport kay Payatas Boy, Kalingap Jomart, please to support Kalingap Jomart. And of course, don't forget also sa mga bago po sa aking YouTube channel, ayan, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod na mga videos.